sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng ating saligang batas, ikaw, Roberto, at Melissa ay kikilalaning ganap ng mag-asawa. Melissa, sana habang nababasa mo to, hindi pa huli ang lahat para sa atin. Sana bang ibabaw pa rin sa'yo ang pagmamahal mo sa akin? Huli na lahat, Felix. Dahil kasal na ako kay Roberto. May gusto ka rin kay Melissa? Wala akong gusto sa asawa mo. Pumunta lang ako dito para batiin siya. Huwag na huwag kang magpapakita kay Melissa, ha? Ano bang problema mo? Tama ka? Pare. Pero tama na yan. Bumirmi ka nga sa pwesto mo. Sadya na ho kayo. Hindi ako makatulog eh. Paano? Ngayong gabi yung honeymoon ng asawa niyan. Kaso, sa ibang lalaki. Mapuyat kayo sa kakaisip kung anong ginagawa nila ngayon, di ba, Tay? Wala ka na magagawa, nandito ka sa loob. What's wrong, Melissa? Iniisip mo ba yung mga lalaking sumira sa'yo? Si Felix ba ang dahilan? Bakit hindi ka makasagot? Si Felix pa rin bang iniisip mo? Hindi, Roberto. Nagkakamali ka. Hindi ko na iniisip si Felix eh. Wala siyang kinalaman dito. Aba, dapat lang. Mag-asawa na tayo ngayon eh. Dapat ako ang unang tao nasa isip at puso mo. Hindi ko sino-sino. Alam ko naman yun, Roberto. At wala na talagang ibang dahilan. Pasensya ka na. Talagang pagod lang ako. Ano pare? Bakit mo pinapunta dito? Di ba first night mo kayo ni Melissa? Wala siya sa mood. Kaya ka ba umiinom? Kaya ba ginawa na parang galing ka? Hindi ko alam. Buisit ako eh. Parang may ibang iniisip si Melissa. Parang hindi ako ang iniisip niya eh. Ano iniisip niya? Namahula ako si Felix eh. Pero siyempre tinanggi niya to. Relax ka lang. Magkasawa na kayo ni Melissa. Hindi ka naman siguro papakasalan ni Melissa kung gusto-gusto pa na si Felix. Alam ko naman yun eh. Pero sa akin lang dapat siya. Pinakasalan niya ako. Kaya pag-aari ko na siya. Wala na siyang pwedeng ibang pang isipin. Pag-usapan, kundi tungkol sa amin lang. Kaya ba? Pare. Hinay lang pare. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa kamay mo, Roberto? Halika na, hugasan natin. Ayan. Ano ba ginawa mo sa sarili mo? Sa susunod, mag-ingat ka, ha? Wala na. Sorry nga pala kung sasakit ng boses. Siguro kamandang din ako kanina. Saan mo ka na magagalit na? Sorry na din. Salamat, Melissa. Wow, ang galing na mag-drawing ng anak ko. Pwede ka na maging artist paglaki mo, anak. Mami, madami pa po akong gagawin. Kukunin ko lang po yung color ko sa loob. Sige, anak. Mare, wala na si Eva. Ikwento mo sa akin ano nangyari sa honeymoon nyo kagabi. Ano nangyari? Ano ka ba naman, Ami? Personal na bagay yun. Hindi ako komportable pag-usapan yun. Hoy, tigilan mo ko ah.
Wala kang tinatago sa akin. Lahat pinag-uusapan natin. Ikwento mo na. Magkakaroon na ba ng kapatid si Eva? Hindi pa siguro ngayon. Hindi pa naman ako handa eh. Ibig mo sabihin wala nangyari. Eh, siguro pagod lang kami nung gabing yun. Pati, mangyayari din naman yun. Kasi natural naman yun sa mag-asawa, di ba? Sa bagay. Pwede nga naman next time na yun. Ano kaya magiging itsura ng mga anak ni Roberto? Gaganda siguro kagaya ko. Melissa, nakita ba yung mga laman ng papeles na dito? Eva, mami mo? Nasa labas po. Eva, saan mo nakuha to? Saan mo nakuha to? Bakit mo pinakilaman yung mga papeles ko? Ha? Halika nga dito. Bakit mo pinakakilaman ang papeles ko? Hindi lahat ng papel na makita mo, pwede mong drawingan. Hindi sa'yo to. Dapat sa susunod, paalam ka muna. Eva, ako na ang daddy mo ngayon, kaya sumunod ka sa akin, ha? Bawal ang pakilamera dito sa bahay na to. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Opo. Huwag mo akong daanin sa iyak-iyak mo, Eva, ha? Tinuturuan lang kita ng tamang asal. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ano ang gagawin ko dito? Puro drawing mo! Hayaan mo na si Melissa kay Roberto. Mukha namang masaya siya sa kasal nila eh. Sana nga masaya sila. Sana, maging mabuting asawa si Roberto kay Melissa. Siguro mabuti sa mga mahal niya. What do you mean? Hindi pwede ang iyak ng iyak mo sa akin, ha? Tinuturuan lang kita ng tamang asal. Eva? Ano nangyari? Ba't kami iyak? Ha? Napagsabihan ko lang ho. Kasi pinakilaman yung mga papeles ko eh. Importante yung dokumento kasi po ito eh. Mukhang may saltik si Roberto eh. Masyadong mainitin yung ulo. Sinugod niya ako sa labas, bro. Pinagsulosan niya pa ako kay Melissa. Nanulak siya, muntik na kami magsuntukan. Bro, can you do me a favor? Pwede ba katignan-tignan sila, Melissa? Kamustahin mo lang. Tignan mo kung okay sila. Pasensya ka na, Roberto. Alam mo naman ang mga bata, di ba? Mabuti na yung habang bata nadidisiplina. Eva, Apo, makinig ka sa Lola, ha? Sa susunod, huwag ka basta-basta makikialam ng gamit. Lalo na gamit ng Tito Roberto mo. Mapapaalam ka muna, ha? Sige, oh. Tana. Roberto, kwento nga pala sa akin yun ay yung ginawa ni Eva dun sa mga papeles mo. Pasensya ka na, ha? Mahilig kasi mag-drawing yung bata eh. Kaya kahit anong makita niya ang papel, hinuguhitan niya. Baka kailangan lang ni Eva ng kalaro dito sa bahay. Parang hindi na siya nag-iisa. Ikaw talaga? Ano ka ba? Bakit? Hindi na kasi tayo gumawa ng sa atin. Hayaan mo na muna yung
importante eh. Nay. Anak, si Eva, hindi makatulog eh. Hinahanap ka. Baka pwedeng samahan mo muna siyang matulog ngayon. Kahit ngayong gabi lang. Bakit ho ba nanaginip ba? Sige. Roberto, samahan ko muna si Eva sa kwarto niya, ha? Kanina pa daw kasi umiiyak eh. Bakit daw? Nanaginip na naman na masama. Roberto, okay lang ba matulog na ako doon sa kwarto niya? Sige. Pero ngayong gabi lang, ha? Sige. Dito na si Mami, kaya no more bad dreams. Magkasama na tayo. Mami, dito na lang po kayo matulog. Gusto ko po kayong katabi. Anak, big girl ka na eh. Hindi naman ako pwedeng matulog dito gabi-gabi. Nakasama yung Daddy Roberto mo. Kawawa naman siya. Mami, huwag mo siyang tabihan. Bad si Tito Roberto. Bad siya. Ayoko siya maging daddy. Takot po ako sa kanya. Mami, ayoko po siya maging daddy. Natatakot po ako sa kanya. Dahil ba pinagalitan ka niya? Anak, alam mo, ginawa niya lang naman yun kasi concerned siya sa'yo. Gusto niya maging good girl ka kasi mahalaga ka sa kanya. Pero good girl naman po ako, diba? Oo nga anak, alam ko yun. Pero dapat makinig ka rin sa Daddy Roberto mo. Mabait naman siya sa akin, di ba? Kaya alam kong mabait din siya sa'yo. Tana. Nag-aalala talaga ako kay Eva. Sinabi ba naman kagabi, ayaw na niya maging daddy si Roberto. Bakit naman? Napagalitan kasi ni Roberto eh. Ito naman si Eva, sobrang sensitive. Hindi kasi sanay. Hindi pinapagalitan ni Felix noon. Alam mo, mag-a-adjust din yung anak mo. Siyempre si Roberto, ibang tao yan. Iba yung style niya ng parenting. Ayaw mo nun, hindi lalaking spoiled yung anak mo. Okay lang naman yung pagdidisiplina, wag lang naman sanang sobra. Sa akin lang, sana hindi agad pinagalitan ni Roberto yung apo ko. Maliit lang naman yung nagawang kasalanan eh. Pwede naman niyang kausapin ng maayos. Madali namang kausapin si Eva. Nakikinig naman yun eh. Ano pare? Kamusta ang buhay mag-asawa? Masaya naman. Nag-a-adjust lang. Yan ba masaya mo? Okay naman kami ni Melissa. Hindi lang ako sanay na may bata. Si Eva? Ang ulit kasi. Pakilamera pa. Hilig gumawa.
Lagi kasing bini-baby. Nakakainis lang. Inis ka pa talaga kay Eva dahil ganun siya o dahil anak siya ni Felix. Parehas. Ang nakakaasar pa din. Kamukha ni si Felix. Pare, anak din ni Melissa yun. Yun lang isipin mo para hindi ka mabad trip. Mukha kang pagod na pagod ah. Kumain ka na ba? Yeah, nag-dinner na kami ng staff ko. Ang dami kasi namin nasikaso sa Santa Elena eh. Pero alam mo, miss na miss kita. Ano bang pinagkakabala mo? Roberto, may ipapakiusap sana ko sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Eva. Alam ko naman na concern ka sa kanya. Pero hindi pa kasi siya sanay na makasama ka sa iisang bahay. Kaya kung pwede sana, mas maging patient ka naman sa kanya. Hinay-hinay lang pag pinagsasabihan mo siya. Madamdamin kasi yung bata mo eh. At ayaw kong magkaroon siya ng sama ng loob sa'yo. Ganun ba? So anong gusto mo? Konsintihin ko na lang yung bata? Ha? Gusto mo hindi ko na siya turuan ng tamang asal? Ha? Hindi naman... Ewan ko sa'yo, Melissa! Roberto! Narang si Eva! Si Eva! Si Eva! Malit yung bata yan. Gagaling mo ito. Ano ba? Tito Roberto, bakit niyo po sinira yung mga gawa ko? Ang pakialam ko sa mga drawing mo. Ang papangit naman yan eh. Galit po ba kayo sa akin? Oo, galit ako sa'yo. Kasi pasaway ka. Ikaw na lang iniisip ng nanay mo eh. Wala siyang panahon sa akin. Dapat sa'yo turuan ng leksyon eh. Pakilamera ka kasi. Yun, tapa. Ano, ha? Ano? Ano? Mangingailam ka pa? Mangingailam ka pa ng gamit na iba? Ha? Ano? Roberto, tama na! Bakit mo sinasaktan si Eva? Hoy! Hoy! Bumaba ka dyan! Anong ginagawa mo dito? Ha? Alam mo, ikaw nakita rin kita nung kasal eh. Pinuntahan mo si Melissa, no? Stalker ka para kay Felix, no? Stalker talaga. Gusto lang malaman ni Felix kung maayos pa si Melissa at Eva kay Roberto. Yun lang. Sabihin mo doon sa lalaking yan na maayos na yung mag-ina niya kay Roberto. Ha? Kaya huwag na siyang may eksena. Sige na, malis ka na. Anong babalik, ha? Hmm? Naturuan ko lang naman siya ng leksyon eh. Bakit ba overprotective ka sa anak mo? Eva, pumunta ka na sa taas ha? Mag-usap na kami. Opo. Natural ako yung nanay niya. Siyempre, nag-aalala ako sa kanya. Eh ako. Ano ba ako sa'yo? Hindi ba ako ang asawa mo? Oh, magaling kang ina kay Eva. Pero nagagambunan mo ba ng matino ang obligasyon mo sa akin? Bago kita naging asawa, una kong naging anak si Eva. Kaya dapat tanggapin mo yun. At huwag mo sasabihin sa akin kung anong obligasyon ko sa buhay.
Dahil palagi kong pipiliin ang anak ko kaysa sa'yo! Wala kang utang na loob. Yan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng mga naitulong ko sa'yo? Roberto, nasasaktan ako! Roberto. Roberto, nasasaktan ako! Bitawan mo ko! I'm sorry, Melissa. I'm sorry. Huwag mo ko hawakan! I'm sorry kung nasaktan kita, Melissa. Melissa! Gusto ko na, Melissa. Sana inaalagaan ka ni Roberto. Sana kaya nang higita ng mga bagay na kaya ko ibigay sa'yo. Kahit na may pagkukulang pa yung Roberto sa kanya, Felix, ang importante, dapat masaya siya. Ano? Di naman perpekto ang tao eh. Ang importante, tanggap niya at masaya siyang kasama yung lalaking pinakasalan niya. Sa tingin mo ba masaya si Melissa kay Roberto? Sa tingin ko naman masaya siya eh. Dahil yun naman ang ginusto niya eh. Wala kang utang na loob. Yan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng mga naitulong ko sa'yo? Roberto, nasasaktan ako! Melissa, huwag mo naman ako iwasan mo. Sinaktan mo ako, Roberto. Naninit lang yung ulo ko nun eh. Nabigla lang ako. Naisip ko kasi na wala na akong halaga sa'yo eh. Melissa, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi na mauulit yun. Melissa, kalimutan na natin yung nangyari. Huwag naman natin palakihin to, please. Sumama ka na sa akin. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako.
sorry, Melissa. I'm really sorry. Sorry. Mukha bang mahal na ni Melissa si Roberto? Hindi malabong mangyari yan. Sa tagal nilang magkakilala, madali na para kay Melissa ma-in love ulit kay Roberto. Sa bagay, mukhang sila naman para sa isa't isa. Basta ang mahalaga sa akin, masaya si Melissa. Kahit na hindi ako yung taong magpapasaya sa kanya. Si Onyo ko anong ginawa ko para sa kanya. Inareglo ko yung mga kakuntsaba ni Felix para bumaliktad sa kanya. Nagbayad ako ng maraming tao para lalo siyang idin. Diyos ko, si Roberto pala nag-set up kay Felix. Lemon, anong ginagawa niyo rito?